Nilamon ng apoy at maitim na usok ang apartment building na yan sa Kuwait. 49 ang nasawi, karamihan mga house worker. Napula na ang sunog pero patuloy pang inaalam ang sanhi nito. 3 Pilipino ang kabilang sa 50 nasawi sa sunog sa gusali sa Kuwait. Sa ulat na nakalap ng ating Department of Migrant Workers, 11 OFW ang kabilang sa mga nakatira sa gusali na dormitoryo ng isang construction company. 2 sa kanila ay nasa ICU habang 6 ang nakaligtas sa sunog na nag-ugat daw sa electrical short circuit. Nang sumiklab ang sunog, ka-video call pa raw ni Ronalyn ang partner niyang si Edwin Petilla, isa sa mga Pinoy na nasawi. Nasaksihan niya kung paanong sinubukang maghanap ng fire exit ni Edwin. Nasabi pa raw ng mister na hirap na itong huminga hanggang sa naputol ang linya ng kanilang komunikasyon. Yung gabi na bago siya matulog, sabi niya pa sa akin, mahal kita, mami, I love you. Muntik nang tumalon sa bintana ang isang OFW para makaligtas sa nasunog na gusali sa Kuwait, kung saan 50 ang namatay. Ang karanasan niya at ng ilan pa niyang kasama, eksklusibo nilang ibinahagi sa GMA Integrated News. May report si JP Soriano. Nasa ika-6 na palapag ang OFW na si Mario nang masunog ang apartment complex na kanyang tinitirhan sa Kuwait. Nakasusulasok na usok raw ang bumulaga kay Mario at roommate niyang Pilipino rin. Makapal ng usok, itim. Ang lakas ng init. Di na, kabado na ako. Hindi ko alam kung saan pupunta ako. Nag-atim ako hanggang pababa, hanggang pulok. Hindi ko kinaya. Naisip raw ni Mario na tumalon gamit ang mga kumot at telang natagpuan niya sa isang kwarto. Pinagbulbul kong ganon. Tapos nilito sa bayabang, pinuksan ko yung bintana at tatalon ako. Patalon na si Mario nang makita ni Ralph na kagagaling lang ng trabaho at nasa labas ng gusali. Ang daming tumalon na namatay. Kaya sabi ko sa kanya, may mga bangkay na naman, yun may mga tumalon. Sabi ko sa kanya, huwag na magtatalon, kumalma ka. Nakita raw ni Ralph na may mga bumbero sa rooftop ng gusali kaya itinuro niya ito kay Mario. Sabi ko, same sa ibabaw. Eh, isang floor na lang, rooftop na. Sabi ko, itry mo pumunta sa rooftop. Sina Mario at Ralph kabilang sa 6 na Pinoy na maayos ang lagay. 2 OFW ang nasa ICU at patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers. Ang buntis naman na si Ronalyn na naulila ni Edwin Petilla, ka-video call pa ang kasintahan sa gitna ng sunog. Nakalock is yung fire exit. Hindi kasi daw agad-agad mabubuksan yan hanggat hindi pinupukpok ng martilyo. Sumisigaw na sila nang nahihirapan sila huminga. Tapos wala sila sa linya na parang naririnig ko na lang yung hikahos. Masakit kasi. May pangarap kami. Tapos biglang ganito. Masaya pa siya na gusto niya makita yung baby niya. Wala. Yung gabi na bago siya matulog, sabi niya pa sa akin, mahal kita, mami, I love you. Ingatan mo si baby, ha? Nasawi rin sa sunog si Jesus Lopez na tubong Umingan, Pangasinan. Uuwi sana si Jesus sa Disyembre para sa family reunion. Sobrang sakit po talaga kasi siya lang talaga yung inaasahan namin sa lahat-lahat ng bagay, sa mga pinansyal, siya lahat. Nasawi rin sa sunog ang isa pang OFW na si Jeffrey. Sobrang bait nilang tatlo. Bukod sa pagtiyak sa tulong at benepisyo at pag-uwi ng labi ng mga nasawing Pinoy, tuloy ang monitoring ng DMW sa investigasyon sa sunog.